Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Ito pong talatang ito ay tatlong bagay po ang tinutukoy. Unang-una po ay tinatawag na prohibition. Ang sabi po dyan mga kapatid, do not be anxious about anything. So you are prohibited to be anxious about anything. Huwag daw po tayong mag-aalala sa anumang mga bagay. Ang sabi nga po sa ibang translation, do not worry about anything. Pero mga kapatid, maaaring sasabihin natin, oh, are you kidding? Alam niyo po ba kung nasaan si Apostol San Pablo nung sinulat niya ang mga talatang ito? Nasa kulungan po siya ng Roman jail. Round the clock siya binabantayan ng mga guard. Nakatanikala pa siya sa kanyang kamay at meron pa nga marahil sa liig. At ang kanya pong kalagayan sa kulungan ay madilim. Mga kapatid, nagpapailaw lang siya ng kaunti para makapagsulat. Kung titingnan mo ang kanyang kalagayan ay hindi niya batid kung ano ang kinabukasan. Maaari po siyang mamamatay na sa mga susunod na araw. Pero alam niyo po, sabi niya, instead na mag-alala, sabi niya, do not worry about anything. So kaya nga po, kung titingnan natin in the light of the very real problems of life we sense all around us, how are we supposed to be anxious for nothing? Alam niyo po ba na ang susi is the key lies in the word nothing. Ibig sabihin po, wala kang iisipin na anuman. It is an utterly exclusive word. You are worried about nothing because you are pray about everything. So kung atin po ipinapanalangin ang lahat ng mga bagay, anumang bagay ay hindi na po natin aalalahanin. Kaya nga po ang pag-aalala ay parang katulad po yan ng lason sa mga daga. Lalo higit sa mga Kristiyano. Bakit po? Sapagkat yan nagpapahina ng ating pananampalataya. It encourages our fears. It destroys our joys. And it increases our doubts. Kaya nga po, di ba, pagka nag-aalala ka, paano ka magiging masaya? Nag-aalala ka sa maraming mga bagay. It accomplishes nothing useful for spiritual life. Kaya nga po mga kapatid, it distracts us from our legitimate duties. Kaya hindi na tayo nakakagawa ng ating magagawin para sa Panginoon. Kaya hindi na tayo makapagpapatotoo sa kabutihan ng Panginoon. Kaya nga po tayo napapagod na sa natawag na depression, gawa po ng ating masidhing pag-aalala. Worst of all mga kapatid, worry is contagious virus that quickly spreads to others. Nakakahawa po pala ang pag-aalala. And it puts a question mark where God has put a period